Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng mga ngaral, the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Advice to young people, part 2 po ito ng pag-aaral natin yesterday. So sa Psalm 25 verse 1 may binabanggit po rito. Ang sabi dito, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan. Ayon sa pag-ibig mong walang katapusan, ako sana Yahweh ay huwag kalimutan. So sa English Bible po, ang tinutukoy po dyan yung tinatawag na sins of our youth. Kasi kadalasan po sa panahon ng ating kabataan, doon po tayo nakakagawa ng mga malalaking pagkakamali sa ating buhay. Kaya paalala po sa atin yung sinasabi sa Ecclesiastes 11:9. Magalak ka binata sa panahon ng iyong kabataan, gawin mo ang gusto mo at lahat ng kaakit-akit sa paningin mo. Ngunit tandaan mo ang lahat ng ito ay iyong ipagsusulit sa Diyos. Kaya paalala sa atin mga kapatid, lalo na yung mga kabataan na kausap ko ngayon, itong sinasabi po sa mga ngaral, chapter 12, verse 1, na alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan. So, saan ba kadalasan nagkakamali ang mga kabataan? Unang-una po sa pag-ibig, sa love life. Marami po ang nagkakamali dyan. Kasi sabi po sa 2 Timothy chapter 2, verse 22, flee the evil desires of youth. So, isa po sa mga desire na hindi makontrol ng kabataan ay yung attraction niya sa opposite sex. Kasi ito yung panahon na siya ay nagigising, namumulat, at natutukso. Alam niyo po, ang tinutukoy kadalasang pag-ibig diyan ay hindi po yung agape love, kundi yung eros. Yung sensual love, doon lang umiikot ang buhay ng isang kabataan kadalasan. Yung iba, pagkatapos makapag-aral, o yung iba nga, hindi pa nakakapagtapos mag-aral, gusto na kaagad mag-asawa. Kasi para sa kanila ang goal at ang buhay nila umiikot lang sa pag-ibig. So mag-iingat po kayo mga kabataan, At paalala ko lang sa inyo na ang pag-ibig, desisyon yan. Hindi yan emotion o feelings. Dapat matutunan mo yung self-control kasi yung pag-ibig, desisyon yan na dapat mong gawin at pangatawanan sa iyong buhay. So ano pa yung kadalasang pagkakamali ng maraming kabataan? Yung paghahanap ng experience. Yung kumbaga meron tayong mga hinahanap sa buhay na ito na akala natin magpapaligaya sa atin. Pero ang totoo lang, marami diyan nakakapahamak. Kaya alam niyo po, totoo yun sinasabi sa Ecclesiastes 11:9 Lagi nating tatandaan ang lahat ng ating pong ginagawa ay pagsusulit natin yan sa Diyos. Pwede nating gawin yung gusto natin. Marami kasing kaakit-akit na bagay sa mundong ito. Pero lagi nating iisipin, lalo na kayo mga kabataan, na ipagsusulit nyo ang lahat ng yan sa Diyos. So mali po yung katuwiran na you only live once, at lahat titikman ninyo sa buhay na ito. May mga karanasan po na magpapahamak sa inyo at magbibigay ng permanenteng damage sa inyong buhay. So, ito pa, kadalasan maraming nagkakamali sa pagpili ng mga kaibigan. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 33, bad company corrupts character. Kaya minsan napapahamak ang isang kabataan dahil sa kanyang barkada o kaibigan. Alam niyo po, manap kayo ng mga mabuting impluensya sa inyong buhay. Gumrupo kayo dun sa mga tao na naghahangad ng pagbabago. Dun sa mga taong makadiyos, may takot sa Diyos. At makinig kayo lagi sa payo ng mga nauna sa inyo, lalo na yung mga tao na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Alam niyo po, isa po sa mga bagay na pinanghihinayangan ko sa aking buhay, ay yung sana nakinig ako sa mga payo ng mga taong nangangaral sa akin noon. Kasi napakahalaga po noon. Sa bandang huli na lang natin marirealize, kailangan pala natin yung mga payong sinasabi nila. At mahalaga rin na sa panahon ng kabataan, mga kapatid, na meron tayong wisdom. Kasi
Ang kadalasang pagkakamaling nagagawa ng isang kabataan ay yung hindi naghahanda sa buhay. Ano po? Hindi niya iniisip ang buhay. Ano po? Puro saya-saya lang. Yun ang sinasabi ng mga ngaral 12. Dapat alalahanin mo ang Diyos, ang manlilikha mo sa panahon ng iyong kabataan. Kasi minsan ka lang dadaan dyan eh, kapatid. Ito yung panahon na ikaw ay malakas, no? Makisig ka, magagawa mo yung maraming bagay, maraming oportunidad na mabubuksan sa iyo. Huwag mong sayangin. Dapat maghanda ka sa susunod na stage ng iyong buhay. Dapat i-improve mo yung sarili mo. Mag-aral ka, no? At maging mabuti kang katiwala ng lahat ng ibinibigay sa iyo ng Diyos. Maging yung mga resources mo, yung pera na kinikita mo, kung ikaw ay nagtatrabaho, mag-ipon ka. Huwag mo sayangin itong panahon na ito na ikaw ay malakas pa. At ako'y naniniwala kapag ang isang kabataan meron siyang preparation, mamumuhay siya ng maayos at magkakaroon siya ng magandang kinabukasan. Taglayin mo yung wisdom na yan, kapatid, sa iyong buhay. So mapapansin po ninyo, mga kabataan, ang Biblia ay pinakamatibay na pundasyon sa ating buhay. Kasi sabi po sa 1 John chapter 2 verse 14, I write to you young men because you are strong and the word of God lives in you and you have overcome the evil one. So sino itong mga kabataang tinutukoy dito ni Apostle yan? Yung mga kabataang ipinamuhay nila ang salita ng Diyos. At ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace along with those who call on the Lord out of a pure heart. So, mahalaga mga kabataan na ang buhay ninyo ipagamit ninyo sa Lord at habang bata kayo, mamuhay kayo sangayon sa kanyang kalooban. Tayo manalangin. Lord, dalangin ko po ang bawat kabataan na nakikinig sa akin sa oras na ito ay pagpalain mo, turuan, gabayan upang sila po ay magkaroon ng isang magandang kinabukasan at maging kagamit-gamit sa iyo pong kaharian. Ingatan mo sila, Panginoon. Yan po aking panalangin in Jesus' name. We pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.